Praise God. Magandang hapon po sa lahat. Para malupot kayo. Sunday service po pinuntahan nyo, celebration po ito. Sabi mo sa iyong katabi, maganda ka pa at gwapo sa hapon. Oh. Pati yung nasa likod, batiin mo naman, hi! Hello! Ano ba yan? Praise God. Kamusta po kayong lahat? Amen. J1 Culture. Hindi pa pala sa ulo. Praise God. May napapansin po ba kayong bago? Amen. Palakpakan po natin si Lord. Maraming bago lagi, biyaya ni Lord. At it's a matter of time, magkakaroon na rin po ng malaking TV sa children's room. Mas maganda na. Ang atin pong mga speakers, sound system may mapaltan, biyaya ni Lord. At ang ating piano, mapaltan pa yan. At marami pang idadagdag si Lord. We declare at si Lord ay may ginagawa. Amen po? Amen. Sabi mo sa katabi mo, mag-share ka naman. Okay. Medyo mainit pa ba o malamig na po na konti? Saks lang. Siya, papadagdagan pa po natin ang aircon. Mga isa pa. Saan po nakapwesto? Siguro dito sa side na to. Para po medyo malamigan pa kayo. Gusto ko po kasi naka-jacket na po tayo lahat dito. Sino po excited? Ang ating worship team, excited na excited. Dapat ang audience excited din. Today is the day of spiritual refreshment. Sino dito ang gusto nang ma-refresh? Ito na ang pagkakataon mo. Pwede po ba tayo lahat pumikit? Sige, pikit po tayo. Close your eyes, close your eyes. Close your eyes, ha? Isipin mo ang lahat ng ginawa mo for the whole week. Sige nga po. For the whole week. Sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang kinabukasan, hanggang makatapos ang Sabado, hanggang kahapon. Ano yung mga ginawa mo for the whole week? Naisip mo na? Ngayon, isipin mo naman, yung sa palagay mo ay dapat gawin mo na mas mahalaga doon sa ginawa mo. O, isipin mo naman yung tingin mo ay mas mahalaga dapat na ginawa mo. Naisip mo na? O, sige, tingin po kayo dito. Sino pong napagod sa mga pinagagawa mo nyo ng buong linggo? Alam nyo po, ang title po na i-share ko po sa inyo ay When God Calls a Time Out. Sabihin nyo nga po, time out. Sino pong may alam ng time out? Pag may basketball at medyo pagod na ang player, ano pong ginagawa ng coach? Time out. Alam niya ng mga player. O kaya halimbawa, may momentum, yung kalaban. Anong gagawin ng coach? Time out. Kayo po ba may time out pa sa buhay nyo? O tuloy-tuloy lang kayo? May time out, kailangan time out. And when God calls a time out, kailangan mag-time out ka talaga. Everyone is busy, depending upon the priorities in life. Schedules to follow, goals to achieve, problems to solve, appointments to keep, jobs to finish, places to go, friends to hang out, kids to love, and deadlines to meet. Kakapagod. Kakapagod ang mga sinasabi ko. May iba, gusto talaga ng busy sila para hindi na maisip ang problema. Ayaw nung katahimikan. Yung iba naman, nakakaramdam na paulit-ulit na lang ang nangyayari. Sino nakaramdam na nun? Gigising na naman, trabaho na naman, Lunes na naman, eto na naman, si boss ko na naman. Di ba medyo nakakapagod? Kaya ngayong linggong ito, time out muna.
Palakpakan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, praise God. Nag-time out ka ngayong araw na ito. Nag-time out ka. Ang dami-dami mong ginagawa, at least kayong panahon to, nakaupo ka lang. Relax, nakaupo. Ngumiti ka nga ng malaking ngiti. Praise God. May time pa para ngumiti. Inhale. Exhale. Wow, praise God. Ang sarap mabuhay. Nang relax lang. Nakaupo kayo dyan. Relax na relax. Amen po? Okay. Isigaw nyo nga po. Time out. Mas malakas. Time out. Ano po ang hand signal ng time out? Ganito, time out. Sige, sabay yung signal. Sabi nyo, 5, 6, 7, go! Time out! O, letter ano po ito? Kaya po, time out. Ang ibig sabihin nyo, tigil muna. Tama na. Stop muna. Time freeze. Social. Time freeze pala yun. Nung bata ko, ako time purse. Time freeze pala yun. Okay? Tama na muna. Ang trabaho, tapos na trabaho. Si Lord muna ngayong araw na to. Yun! Palapang nga po kay Lord. What will you do when God calls a time out? Ano dapat ang gawin kapag si Lord ay tumatawag ng time out? 3 hours po ang pag-uusapan natin. 3 R. Ang unang R, rest. Sabihin mo ka sa katabi mo, magpahinga ka naman. Time out means suspension of activity or break. Break muna. Wala po ako nakitang school na walang break time. Laging may break time. Wala po ako nakitang trabaho na walang break time. May break time. Kahit si Jesus, laging may break time. Napansin niyo po sa story sa Bible, laging si Jesus tulog. Malimit, di ba? Lagi kang ginigising. Ibig sabihin, kailangan, si Jesus nga kailangan ng tulog, ikaw pa ba naman? Alam ko po mga taga Manila, anong oras po kayo natutulog? Nako. Anong oras gigising? Nako. Ako po yung nagtuturo ng espiritual. Pero kung gusto nyo po na mahaba-habang labanan sa paglilingkod, matulog. Matulog. Lord, maglilingkod ako sa'yo! Ilang oras ka natulog? 2. Naku po. Matulog ka muna. Sabihin sa katabi, matulog ka. Pero please lang, wag ngayon. Kalooban ng Diyos na ikaw ay makatulog ng maayos. Kalooban niya. Sino po dito talaga hindi masyado nakakatulog? Mamaya ipagpe-pray ko po kayo. Hahabaan ko ang preaching. Para makatulog ka na. Kung babasahin niyo po ang New Testament, may mga pagkakataon po talaga na nagpapahinga si Jesus. Marami. Maraming pagkakataon. Dahil mahalaga yon at pinahalagahan nyo ni Jesus. Sabi sa Psalms 127 verse 2, walang kabuluhan na kayo'y bumangon ng maaga. Oh, may verse pa lang ganon. At malalim na ang gabi kung magpahinga. Oh, save nyo to. Yung mga masyado napupuyat at maagang gumigising. May verse na po akong panlaban dyan. Hayaan mong matulog. Walang kabuluhan na kayo bumangon ng maaga at malalim na ang gabi kung magpahinga. Na kumakain ng tinapay na mga pagpapagal sapagkat binigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. So kung ikaw ay natutulog at masarap ang tulog mo, ibig sabihin nun, love na love ka ni Lord. Kung ikaw ay may mahimbing na tulog, praise God, sobrang mahal ka ni Lord. Kung tumulo ang laway mo nung natulog ka, biyaya yan ni Lord kasi napakahimbing po ng tulog niyo. Napakahimbing. Kaya pag natutulog, sabi mo, thank you Lord, mahal na mahal mo talaga ako. Ilang araw ka ng tulog? 3 araw. Grabing tulog yan. Di ba? Sino po ditong edad 13 to 18 years old? 13 to 18. Oh, halata na rin naman. Huwag naman tataas yung hindi. Kapag po kayo ay 13 to 18 years old, you are required to rest or sleep 8 to 10 hours. Hindi po yun putol-putol ha. Ay, nakaisa ako ngayon. Mamaya na uli.
At may kachat pa daw ng alas 11. Ayan. Diyan kayo magaling. 8 to 10 hours, 13 to 18 years old. Kapag po 19 to 60, sino po dito 19 to 60? O halata na rin naman. 19 to 60, at least 7 hours per night and at most 9 hours. So 7 to 9. Tayo po pala kailangan 7 to 9 hours na tutulog. Kapag po kayo ay 6 hours ang tulog, kapatid, mas mahusay ka pa sa Panginoon. Kulang ka sa tulog, kapatid. Mahalaga po na tama po ang tulog para tama diskarte paggising. Tama ang pag-iisip kapag gising. Pero hindi lang dapat quantity sa time or may quantity ng sleep. Dapat quality din ang sleep. Kailangan medyo malalim yung tulog. Sino dito natutulog yung parang gising ka na rin? O kaya parang pagising-gising ka. Ipag-pray mo, mag-pray ka sa gabi, Lord, bigyan mo po ako ng napakasarap na tulog. At syempre, pag-pray mo rin, Lord, sana magising pa. So, isama mo yun, pagsamahin mo yung dalawa. Lord, bigyan ako ng masarap na tulog. Sige, anak. Panghabang buhay na yan. May gising din. Yung tulog na maayos, biyaya ni Lord. Kailangan nyo po yan. Sino po dito nagtatrabaho sa gabi? Graveyard shift. Ayan. Kapag morning, alam ko medyo maingay, kaya I declare, kung anumang room meron ka natutulog, I declare yun ay aircon na tahimik. I repeat, aircon at tahimik. Para pag natulog po kayo, masarap ang tulog kahit morning. Okay? Basta 7 to 9 hours a day. Okay po? Ano po ang side effects, pastor, ng kulang sa tulog? Ito ang side effect. Irritable. Kaya huwag ka na magtaka kung ang kasama mo sa bahay ay lagi na parang lahat na lang ay naiinis, nagagalit, kulang sa tulog. Huwag ka na magtaka kung bakit ka lagi nakakalimot, forgetfulness. Makakalimutin ka na kasi kulang ka sa tulog. Huwag ka na rin magtaka. Ayan, anong nangyari dyan? Ayan, bukas na. Huwag ka na rin magtaka kung bakit ang bilis mong dapuan ng sakit, kat. Kasi kulang ka sa tulog. Pasok po kayo. Hypertension, diabetes, heart disease, obesity, depression. Dami pala. Ang dami palang side effects ng kulang sa tulog. Kaya kapatid, matulog ka. Matulog. Pastor, kakaiba po ako matulog. Bakit? Labis po sa 9. Minsan 12. Okay pa po ba yon? Ako naman magsasabi sa'yo. Ang side effects naman ng labis sa tulog, same din ng kulang sa tulog. Kaya, wag labis, wag kulang. Dapat sapat lang. Okay? Proverbs 20 verse 13. Wag mong ibigin ang pagtulog. Yung mga labis patulog dyan. Wag mong ibigin ang pagtulog. Baka humantong ka sa kahirapan, imulat mo ang iyong mga mata, at mabubusog ka ng tinapay. So yung mga labis na tulog, wag naman sobrang labis. Okay? Tama din lamang, 7 to 9. Punta tayo sa mas malalim na version. Another deeper perspective ng word na time out ay Sabbath. Sabi nyo nga po, Sabbath. Or what we call God's Day. Sabbath is set aside for the purpose of rest and relationship building with God. Gusto ko po itong meaning na to kasi hindi lang dapat rest na magpapahinga ka. Kailangan yung rest, nagbi-build pala ng relationship kay God. Kapag nagpapahinga ka, sabay nagbi-build ng relationship kay God. Sabbath means day of rest. Kaya kung kahit linggo'y may trabaho ka, aba naman, mag-resign na. Pastor, sobra ka naman. Sadya, kahit si Lord, nagpapahinga kapag Sunday. Kaya ikaw, tao ka lang. Or else, Diyos ka. Magpahinga ka naman kasi ang Sabbath means day of rest. Kayo po, nagkaroon po kayo ngayon ng pag-attend ng Sabbath. Biyaya ni Lord. Ito po yung araw ng pahinga habang nagbibuild ng relationship kay God.
Kaya biyaya ni Lord, nandito ka. Congratulations. Sabi mo, congratulations. Dito ka. Congrats. Sabi mo, weekly na yan, ha? Weekly. Huwag lang magpa-miss. Weekly. Once every week, dapat may time talaga para kay Lord na ganito, pagsasama-sama. Kasi sinabi yun ni Lord sa Mark chapter 2, verse 27. At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao. At hindi ang tao para sa Sabat. Sabi sa verse na Mark 2:27. So kaya merong Sunday service tayo kasi ito ginawa para po sa inyo. It is for your own good. Para sa kapakanan ng bawat isa. Imagine mo, Monday to Saturday, puro ka work, nakagalit mo yung katrabaho mo, uminit ang ulo mo dito, tapos pagdating ng linggo, wala pang rest. Kaya pagdating mo ng Lunes na naman. Di ba nagagalit ka? Pero kapag umatay ka ng Sunday, ay, sabi ni Pastor, rest. Smile. O Monday ka pa lang, Monday na. Kaya pagdating mo ng Saturday, medyo pagod ang buong linggo. Attend ka ulit ng church, recharge. Nag-charge ka. Yung lagi ko sinasabi. Jesus said, the Sabbath was made to benefit man. It is important note that Sabbath keeping is for our own benefit. Hindi po nagbe-benefit na ibang tao, kundi ikaw kapag umaattend ka nito. It is for our own good. Matthew 11:28-29. Then Jesus said, come to me, all of you, who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Kaya pala sabi ni Lord, i-keep mo yung Sabbath, day of rest, kasi si Jesus will give you rest. Ito po'y paalala rin po sa mga Kristiyano na sobra-sobra na. Sobra sa puyat. Ay, pastor, kami naman po ay nag-live group. Nag-A-group po kami sa labas. Anong oras kayo natapos? 1:00 po. Ba naman? Ay matulog. Mag-set lang ng time. Kasi oras yun ng pagtulog. Kaya hindi ko na pinapayagan dito nga abuti kayo ng 1:00. Noon may inaabot dito 12:00. So wag na. Kailangan kasi mag-rest. Kasi kinabukasan meron kayong work. Verse 29. Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. Maganda po ang verse na to kasi ang pinagpapahinga din pala hindi lang physical na katawan, even your soul. Kapag nakakarinig ka ng Word of God, nagpapahinga ang iyong kaluluwa. Ang tanong, lagi ba nagpapahinga yan? Yung kaluluwa mo. So, dalawa ha, yung katawang panlupa nagpapahinga, yung soul nagpapahinga din. So, dapat lagi nagpapahinga yung soul. It is the real you. Come to Jesus, siya lang ang nagsabi ng assurance ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. Pwede pumunta ka sa SM or sa Ayala Mall. Umupo ka sa massage chair. Di ba? Sarap naman umupo sa ganun, no? Tapos may nagmamassage. Meron pang mata yun, di ba? So, naka-experience na. Yung nagpapamassage ka sa mga mall. Ganyan-ganyan ka, diba? Nakapahinga yung katawan mo. Pero ang tanong, nakakapahinga ba ang kaluluwa mo? Nakakapahinga yan kapag umaattend ka ng ganitong gawain. Kapag mayroong mga pagkakataon na kailangan umattend ng mga God-related activities, umattend ka, kapatid. Kasi doon nagpapahinga ang iyong kaluluwa. Tandaan, ang kaluluwa mananatili magpakailan pa man. Ang katawan mo, saglit lang yan. 120 years, yun na. Sasama na sa lupa. Pero yung kaluluwa mananatili. So, ibig sabihin, pahalagahan din ang kaluluwa. Mahalaga din siya. So, rest. Nakikita ko ngayon, may natutulog na. So, nagre-rest na po. Okay. Na-hit ko na objective, number 1. Okay, number 2. Na-hit ko na objective, ha? Aba, pastor, ang galing mo talaga humit ng objective. Number 1 pala, may tulog na. Number 2, refocus. O, kaya ko kinuha ang attention. Refocus. Taking a time out means to stop doing what one is doing in order to do something else for a while. Parang ganito, naglalaba ka, pero itinigil mo ang paglalaba kasi makikinig ka halimbawa ng preaching. Yun. Refocus.
Focus na focus ka dito, mamaya, ito, wait lang, mas mahalaga pala ito. Yun muna. Unahin yung mas mahalaga, yung mas importante. Yun namang labahin, hindi matatapos po yan. Sino po dito nakatapos na maglaba? Pag natapos ka, meron na ulit. Ano po, laging hindi siya natatapos. Sa sports po, ang timeout, a timeout is used by coach to stop an opponent momentum, to calm a team down or regroup. Parang ganito, wait lang, timeout. O ganito. Sunod-sunod yung puntos na kalaban, dito muna tayo. O, ganito ang plano. Okay. Meron po ba kayong gano'n sa buhay nyo? O tuloy-tuloy lang kayo kahit na ang lungkot-lungkot na, nasasaktan ka na, tuloy-tuloy ka pa din? Hindi ka ba lang na time out? Hindi ka man lang pupunta sa kwarto mo, sarado ang pinto, Lord, tulungan mo ako! Meron ka ba time na ganon? Or pupunta ka sa labanan? Laban, sige! Ah! 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 Nilabanan mo na lahat, napagod ka sa work, yung sa trabaho, inaway mo na. Wala ka ba lang time out, time out? Kahit sa basketball, laro lang yon, pero alam niyang mahalaga yon. Eh yan, buhay mo yan, kapatid. Kaya dapat may time out ka, saraduhan mong pinto, lumuhod ka sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako dito. Regroup, refocus. Sa sports nga, may time out, sa buhay pa kaya. Sa buhay may time out ha, kapatid. May time out. Mark chapter 1 verse 35. Very early in the morning. Grabe to si Lord. Early na, very pa. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where He prayed. Pag sinabi ni Lord na time out, kapatid, manalangin muna. Early in the morning, pray. Pastor, busy po kasi, yung time ko kasi, nahabol ko yung alas 7. Alam mo pala may trabaho ng alas 7, gumising ka na alas 5. Para makapanalangin. Eh, pastor, talagang alas 11 po kasi ako natulog. Kaya dapat alas 6. Para medyo tama yung oras, naka 7 hours. Eh, alam mo na pala magpe-pray ka sa umaga, tumulog ka ng alas 9. Para magising ka ng alas 4. Pinaplano yun, kapatid. Pinaplano. Pag sinabi ni Lord na time out, manalangin. May pagkakataon sa buhay natin na kailangan nating i-eliminate ang ingay ng mundo. Kung ano sinasabi ng kapitbahay nyo, ng kasama mo sa trabaho, kailangan may time out. Pastor, bakit? Pag in-eliminate mo ang ingay ng mundo, maririnig mo ang tinig ni Lord. At sasabihin niya, anak, relax lang. Anak, pray. Anak, ito ang dapat mong gawin. Ito ang plano natin, sabi ng coach. Okay, ito ang plano mo ha? Lapitan mo, himingi ka ng tawad doon, nagkamali ka. Okay po. Naiisip mo yung mga bagay na tama kapag nagta-time out. Challenge yourself to make time to get away from ingay at gulo. Kaya nga sabi ko, isarado ang pinto, pumunta sa kwarto. Sa sports ulit, kahit yung magagaling na players need ng time out to refocus. Kahit yung pang MVP yung laruan at sasabihin ng coach, labas ka muna. Hindi sinasabak. Anong gagawin niya? Maupo ka lang. Pahinga ka. Alam mo, yung magaling na player, iniisip yung sunod na gagawin. Ganun pala. Okay. Tapos, ipapasok na ulit ng coach. Pag lumaro yun, shoot na shoot. Bakit? Nakapagpahinga. Naayos ang isip. Nakafocus na sa dapat gawin. Amen? Kailangan po natin yan. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho, need mo rin ng time out sa ginagawa mo to refocus. Hindi po masama ang pagtatrabaho. Siyempre, kailangan po natin yan para mabuhay. Ini-encourage pa nga po tayo ni Lord na magtrabaho kasi wag daw po pakainin ng tamad. So, dapat lang magtrabaho ka. Pero ang masama ay trabaho na nga lang ang kinatupag mo. At nawalan ka na ng time kay God. Meron nga po akong isinulat dito. Hindi ko kasi alam kung sino nagsulat nito eh. Wala akong makita. Pero ito sabi dito, your job is not your life. It is just a job. It is just a job.
this is not your life. Because Jesus is your life. I am the way, the truth, and the life. Oh, Jesus is your life. Kaya kung meron kang trabaho at yan na lang lagi ang ginagawa mo, kapatid, tigil mo na muna. May time dapat para magpahinga. Lagi ko sila sabihin yung mga leaders dito. Pag mag-a-apply ka ng trabaho, kailangan, kung maaari naman, 5 or 6 days, wag naman 7. Please, kailangan mo rin naman ng time out. Kailangan mo rin naman ng pahinga. To spend time first kay God. Pangalawa, sa family mo, may time ka ba sa family mo? Kaya kung masaya kay na tita, nandito, may time sa family. O may time ka ba sa family mo? Sa barkada na lang. Sa ka-work na lang. Wala masyado sa family. Tapos, pag may nangyari, ay, ba't nangyari sa'yo? Lungkot-lungkot ka pa. Hindi ka naman nadalaw. Wala ka kasing time. Kaya pag may hahanapin kayong trabaho, ipag-pray nyo kay Lord, 5 days. Pero yung sahod pang, wow. O, di ba? Pwede naman. Pwede mag-request. Sometimes, God put His children in time out. Ano pong time out yun, pastor? It may be because of some sin that has disrupted our relationship with Jesus. Parang ganito, anak, time out. Sobrang kasalanan na. Sobra na yan. Itigil mo na. Kung ikaw ay Kristiyanong may pinagdadaanan pa sa ngayon, at ikaw ay nagkakasala, sabi ni God sa'yo, anak, time out. Kahit alam mong ikaw lang ang may alam, time out. Kung sa sports, yung time out ay panandalian lamang, mga 1 second, or not 1 second, 1 minute. Kapag sa elimination of sin, ang time out, ibig sabihin, talikuran. Kung meron ka pa rin kasalanan hanggang ngayon na kailangan mo pa mapagtagumpayan, kailangan mo ng time out. Kailangan mo ma-realize na yun ay mali. Kung meron kang maling relationship, time to decide to choose the right. To choose Jesus this time. Meron po dito, biyaya ni Lord, mga leaders po namin, meron dito. If kayo po ay hindi pa kasal, magpakasal na kayo. Hindi problema ang pera, God will provide. Amen? O kaya yung magpapakasal dyan, magsabi na kayo. At kung kayo na may magjowa pa lang, yun na nga yun, magjowa pa lang. Hindi pa kayo mag-asawa. Okay? Kaya be careful. At kung dumating sa point na talagang hindi nyo mapigilan magkasala, need to break up. Pastor, break up. Matapos ang lahat, break up. Mas pipiliin ko pa ang break up kaysa naman magulong relationship namin ni God. Na lagi mong iniisip. Tatandaan nyo po, sabi ni Pastor Don, ang break up ay blessings dahil may realization at transformation after nito. Blessing yan. At sasabihin mo, yun nga, meron akong friend. Ang tagal po nilang mag-boyfriend-girlfriend, almost 8 years. Alam niyo po, nakipaghiwalay po yung boyfriend niya, yung lalaki. Alam niyo nakipaghiwalay? Alam nangyari doon sa babae? Mas gumanda. Naisip pala, kailangan pala magpaganda para hindi iwan. Ano nangyari? Umaayos pa buhay niya. Mas lumapit kay Lord, mas nailab kay Lord. O kita nyo, blessing. Na-realize niya na may kailangang ayusin sa buhay niya. At nagkaroon ng transformation. Kaya kung medyo pumapangit ang relationship niyo ni God, time to break up. Pero kung mas lumalapit naman kayo kay God, wow, praise God. Praise God. At kung medyo mahaba-haba na, 10 taon na kayo mag-girlfriend at mag-boyfriend, aba naman, magpakasal na kayo. Okay? Yeah. Nacha-challenge na po sila. Kita nyo, may realization kapag ganitong Sunday service. Time to rest, nare-realize yung mga bagay-bagay, nare-refocus po kayo. Kaya yung mga hindi pa nagpapakasal dyan, sige, may time pa kayo.
Lapit na. I declare blessing. Amen. I declare provision. Amen. I declare that at yung wala pa, magaling naman. Dahil may perfect timing para sa iyo si Lord. Diyan kayo magaling. May para sa inyo, okay na? Sometimes, the time out is because of our lack of faith and trust in God. Sasabihin mo, Lord, bakit wala pa? Lord, bakit sarado pa ang pinto? Bakit hindi pa na-open? Bakit wala pa yung pinagpe-pray ko? Siya ay kulang pa. Hindi pa perfect timing, hindi pa hinog. Gusto mo bang sungkitin yung hilaw? Maasim pa yon. Masarap yung hinog. Hindi pa perfect time. Tulad ni Zacarias. Sino mo nakakilala kay Zacarias? Si Zacarias po ay napangakuan ni Lord. Sabi ni Lord kay Zacarias, Zacarias, magkakaroon ka ng anak. Wow! Ang problema, si Zacarias po ay matanda na. At medyo tumatagal na din. Kaya hindi pa, parang nagda-doubt po si Zacarias. Alam niyo po nangyaring time out ni Lord sa kanya? Nung nawalan po ng faith si Zacarias, alam niyo po, 9 months, hindi nakapagsalita. Sino po kaya yung mga babae? 9 months hindi kaya magsalita. Mahirap po yun. 9 months po naging pipe si Zacarias. 9 months. Sabi ni Lord, time out muna. 9 months, hindi ka magsasalita. At dumating na nga po, ipinanganak na po si John the Baptist. Yon. At nung ipinanganak po si John the Baptist, immediately, si Zacarias ay nagsimulang magsalita at ang unang lumabas sa kanyang bibig ay pasasalamat at papuri kay Lord. So nagkaroon ng transformation. Biyaya ni Lord. God opened the mouth of Zacarias and his first words were word of praise. Kaya praise God. At sa mga taong sobrang busy, sino dito medyo busy? Yung kahit mag-reply sa chat, 2 days na. Talagang napaka-busy. Or else, ayaw lang talaga mag-reply. May mga ganun pagkakataon. Kapag ang tao sobrang busy, meron akong gusto sabihin sa'yo, busyness is not equal to productivity. Hindi porket busy kay productive ka. No. Pastor, ano ba pag sinabi mong productive? Dalawa lang po ang meaning ko ng productivity. Number 1, productive, maraming nadadala sa panan ng Panginoong Yesus. At productive, mas lumalapit ang relasyon mo sa Diyos. Yun lang ang productive sa akin. Yung iba, yung dumadami ang pera, kasunod na yun pag malapit ka sa Panginoon. So, hindi porket busy kay productive ka. Ay, nakakapagod naman ang araw na ito. Ang tanong, ano nangyari sa'yo? Marami ba nakakalala sa Panginoon? Hindi. Ano nangyari sa'yo? Na-inlove ka ba kay Lord? Hindi, siya hindi productive. Napagod ka lang. Busy ka lang. O, tingnan niyo po ito. Yan. Busy day and productive day. Pag busy day, para kang daga na tumatakbo sa pabilog. Pagod na pagod ka pero wala kang nararating. Yan ang busy day. Paikot-ikot ka lang, takbo-takbo. Pero hindi ka umaalis. Pag productive day, medyo mahirap, yes. May mga challenge, pero umuusad ka. That's productive day. Kaya biyaya ni Lord, sa deklarasyon po natin ng ang JA1 ay padami ng padami kasi madami ng upuan. O tumingin kayo sa bandang kanan. Yan. Kailangan mailatag po yan lahat dito ha. At biyaya ni Lord pag marami ng upuan at maraming tao. Amen po? Pastor, paano po yung lumang silya? Sabi ng leader namin, benta na lang daw namin. Sige, bibenta ko sa member namin. Kano kaya silyang yan? 20 kaya isa? Baka ubus agad dyan, ano? Anyways, tingnan natin, biyaya ni Lord. So, kailangan ng time out to refocus. Alamin ang dapat gawin. Alamin ang dapat target habang nabubuhay ka sa mundong ito. Kailangan ma-refocus ka. Baka masyado ka ng busy sa mundong ito, naiiwan mo din naman. Refocus. Kapatid, don't forget God.
At the end of the day, sa kanya pa rin magsusulit. Kaya po kayo natutuwa doon sa mga, sino dito kumatin nung Sunday? Yan, may mga marin dito sa Sunday. At bumalik ngayon. Thank you sa inyong pagbalik. I'm happy, super happy. Nung nakikita ko pala yung mga mukha nyo dumarating dito, ako ang pinakamasayang tao ngayon dito. Palapakan mo si Lord. Kasi alam ko ang taong wala sa church, nakapagod. Ito talaga ang time out natin. Sunday worship service. Kaya huwag kang mawawala. Or else, magwawala ako. Number 3. Pangatlong R. Last na po ito. Redeem the time. Oh, grabe na to. Ready po ba kayong tamaan ngayong hapong ito? Tatamaan talaga kayo dito. Redeem the time. Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. See then that you walk circumspectly. Wow, grabe English na yun Circumspectly. Not as fools, but as wise. Redeeming the time because the days are evil. Sino may alam kung gaano pa siya katagal sa mundong ito? Sino may alam? Meron po bang may alam dito? Kung ilang araw na lang siya? Wala. Walang may alam. Anong ibig sabihin? Aba naman kapatid, hindi mo alam ang bukas, tapos kung ano-ano ginagawa mo. Kailangan tama ang ginagawa mo kasi hindi mo nga alam yung bukas. Kailangan malinaw ang ginagawa mo kasi nga hindi mo alam yung bukas. Hindi pwede suntok sa buwan. Alam niyo po yung suntok sa buwan? Sumusuntok ka pero wala kang tinatamaan. Kailangan meron kang focus. Kailangan tama ang target mo, kapatid. When God says we should be redeeming the time, He wants us to live in constant awareness of the ticking clock, tick, 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 and make the most of the time we have. Kailangan magamit mo yung time mo to the fullest. Pare-parehas lang po tayo ng oras sa isang araw. 24 hours. Pero ang tanong, saan mo gagamitin yung 24 hours mo? Ang tanong, saan mo ginamit? Pastor, ako po, 8 hours po akong nag-TikTok. Sabi mo sa katabi mo, hindi matatapos yung kagagayon. Kahit sa Facebook, hindi matatapos yan. So, ibig sabihin, kailangan yung time natin, gamitin natin to the fullest. Wala naman talaga nakakaalam ng bukas maliban kay Lord. Kaya kung gaano pa man karami ang time mo ngayon, gamitin mo na talaga. Huwag sayangin. Be wise in using it. Ang phrase na ginamit po dito ay redeeming the time. Pastor, ano po ba yung sinabing redeeming the time? Ito po yan. Colossians chapter 4 verse 5. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Pag sinabi pa lang redeeming the time, ibig sabihin walk in wisdom. Lumalakad ng may karunungan, kaalaman, lumalakad sa gusto at plano ni Lord. In both passages, redeeming the time is related to wisdom in how we walk, that is in how we live. Kailangan alam mo kung ano talaga yung ginagawa mo sa buhay mo. Ang buhay po hindi puro pagkita lang ng pera. No. Pag sinabi ng anak, kukunin na kita. Pag sabi mo, hindi ka talaga pagkita ng pera yan. Anak, hindi po ang buhay ay puro na lang party-party. Sabi ko sa'yo, tatamaan kayo ngayong araw na ito eh. Hindi po ang buhay ay puro na lang iyak sa kwarto. Hindi po ang buhay ay puro na lang happy kasi love ko siya. No! Hindi yun ang buhay! Tandaan nyo po, nung kiniriate si Adan lang muna mag-isa. Hindi yun, ay Adan, ito na si Eva, God. Hindi! Si Adan muna at merong utos si Lord kay Adan. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, may utos din sa'yo. Kaya mabuhay ka. Meron po akong tula para sa inyo. Poem in English. Sorry po ha. English po talaga. Tutula po ako ngayong tanghaling ito para sa inyo.
I knelt to pray, but not for long. Oh, kakalungkot ano? Nag-pray na lang ang clip ah. I had too much to do. Napaka-busy talaga nito. I had to hurry and get to work, for bills would soon be due. Marami mga bills, mga bayarin. Next. So I knelt and said a hurried prayer and jumped up off my knees. My Christian duty was now done. O, tapos na ang Christian duty. My soul could rest at ease. All day long, I had no time to spread a word of cheer. Busy talaga. Walang time to spread the good news. No time to speak of Christ to friends. They laugh at me, I'd fear. Makatawanan lang ako kasi mag-share ako. Sabi sa akin, hallelujah, praise the Lord. No time, no time. Too much to do. That was my constant cry. No time to give to those in need. But at last the time to die. Naku, patay na agad. Namatay na. Salamat na lang, kasulat pa. Nakasunod. I went before the Lord. I came. I stood with downcast eyes. For in His hands, God held a book. It was the book of life. God looked into His book and said, your name I cannot find. Saklap! Salamat na lang na-meet si Lord. I once was going to write it down, but never found the time. Ayaw ko dumating sa punto ng buhay natin na wala ng time. Saka mo pa sasabihin kay Lord, Lord, maglilingkod ako. Saka ka pa. Tagal ko na sinasabi sa'yo. Lagi mo lang inunay trabaho, pag-aaral. Lagi mo lang inunay barkada. Yang iyong, yan love life mong iyan. Inuna mo ko kung sino-sino. Sabi ko na sa'yo, maglingkod ka kay Lord. At sasabihin mo ngayon, but never found the time. Wala nang time. Pero biyaya ni Lord, sabi mo sa katabi mo, may time ka pa. May time ka pa. Hindi na po pwede ang babagal-bagal. Nagmamadali na tayo. Kapatid, 2,000 years ago, sabi ni Jesus, ako'y babalik. 2024 na ngayon, pag nakabalik mamaya, husay kayo. Matagal na, 2024. 2024 years. At pag sinabi nyo, anak, babalik na ako, sabi mo kay Lord, more time, more time. Hindi na pwede. Wala na sasabihin mong more time. Kaya wag kang babagal-bagal, kapatid. Nagmamadali na tayo. This coming June 12, may sugod tayo. Atin ka ba? Wag na magpatumpik-tumpik. Atin agad. May moment with God retreat sa linggo. Mamimit mo si Lord Sunday. Hanggang 6:17 ng holiday yon. Idul Adha, Ramadan. May moment with God. Anong title? Moment with God. Aba, atin kapatid. Bakit? Hindi pwedeng babagal-bagal. Hindi pwede yung undecided. Decide agad kung sasama. Sasama ko pag marami. Ha? Sasama ko pag may 1,000. Ha? Sasama ko pag walang schedule. Ha? Eh pag sabi ni Lord, sasama ka pa ba? Iiwanan na kita. Sabi mo sa tayo mo, gising. Gising. Kung ano-ano inuuna natin, hindi na pwede. Hindi na uso sa Kristiyano ang laging hinihintay. Laging late. Nagmamadali na si Jesus. Jesus is in a hurry. Naalala ko tuloy yung kwento ni Jesus. Sabi doon sa isang disciple, Jesus, susunod ako sa iyo. Pero Lord, ililibing ko muna yung aking tatay ba yun? Basta may ililibing. Ano sabi ni Jesus? Wag na, sumama ka na sa akin. Ano ibig sabihin? Nagmamadali na si Jesus. Hayaan mo yung patay maglibis sa kanya sarili. Babalik din naman yung sa lupa. Sumama sa akin at nagmamadali tayo. Ako lang sasabihin sa'yo, anong ginagawa mo? Nagmamadali na tayo. Sasama ka ba? Hindi. Yes, yes, or no, no. Sabihin mo agad.
Dahil ayaw na namin maghintay. Pag babagal-bagal ka, bahala ka. Iiwanan ka namin. Hindi na uso ang undecided. Yung parang, yeah, yes, no, no. Hindi na rin uso yung nag-yes, pero hindi naman pumunta. Hindi na rin uso yung nag-no. Hindi na uso yun. Dahil pag sinabi ni Lord, anak, kukunin na kita, iwan ko naman. Huwag naman ngayon, cut. Pero gusto ko lang ma-realize tayo. Hindi na uso ang malahininga. Pastor, Sunday service attend ako. Pero pag prayer works, nakakatamad. Huwag na lang. Magpe-pray. Boring. Hindi na uso. Hindi na uso yung part lang. Dapat all out. Pastor, ako lahat. Pastor, pwedeng lang ako dun sa gilid. Hindi na uso yun. Kapatid, kung alam mo din lamang may calling ka sa Panginoon, yes agad. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit bata at gwapo ang pastor nyo ngayon. For the glory of God, yes agad. Wag na magpatumpik-tumpik pa. For the glory of God. Sabi mo katabi mo, anong edad mo gusto maglingkod? 70? Pastor, maglilingkod na ako. Eh hindi pwede. Sasabi ko, dadali kita doon sa Mindanao. Eh pastor, parang hindi ko kaya. Habang bata pa, kapatid, gumisi ka sa katotohanan, pak, kabilang sampal. Maglingkod na sa Panginoon. Sayang ang buhay. Sino ka lumikha sa'yo? Si Lord? Si God? O magpagamit kay God? Or else may ibang gagamit sa'yo? Ikaw din. Ibang tao ang gagamit sa'yo? Ikaw din. Mundo ang gagamit sa'yo? Ikaw din. Kung ako, si Lord ang gagamit sa akin. Hindi na usang pinipilit pa. Atin ko naman, please. Sige na. Hindi na uso yun. Christian, gumisig ka. Baka pag sinabi ni Lord, sino sasama sa langit? Baka una-unahan tayo. Diba? Hindi na uso yung naghahanap kung sinong gagawa. Ang uso, volunteer. Pastor, ako na. Sino pwede magbuhat ng silya? Ako na, pastor. Sino pwede maglinis ng silya? Ako na, pastor. Sino pwede maglinis? Sana hindi makita na, pastor. Hindi na uso yun. Kasi kapatid, lahat ng gagawin natin sa lupa nakasulat sa langit. Ikaw din. Pagbigay ng rewards, sabihin mo, Lord, nasa niyo sa akin? Wala. Tapatago-tago ka. Pawala-wala ka, wala. Palis-alis ka, wala. Kung ano nung ginagawa mo, wala. Oh. Tapatan po yan, ha. From the heart po yan, from the heart. Hindi na uso sa pilitan, nagkukusa na agad. Nagkukusa. Paano mo mariredeem ang time kung babagal-bagal tayo? Sabi nga ni Pastor Ito, siya po ay yung aking pinakapastor, si Pastor Ito sa Rosario, Batangas. Siya po ay naging Christian, 38 years old. Kaya pagdating ng 38, niredeem niya ang time. Todo talaga, all out. Panahon, oras, pera, lahat ng nasa buhay niya. Inolat niya kasi nagsimula siya ng 38. Eh ngayon, edad 60 plus na po siya. Kulang pa rin daw po. Sayang yung 38 years. Ako po, 22 years na naging Christian, 22 years old. Medyo may edad na rin. Sayang yung 22 years. Kaya kung ikaw ay bata nakakilala sa Panginoon, ako, praise God, marami-rami pang pwede gawin. Malakas pa. Marami pang time. Marami pang magiging friends sa labas. Marami pang makakilala sa Panginoon. Kaya magpagamit ka na kay Lord. Hindi na uso, nahihiyang mag-invite. Hindi na uso. Ngayon ay kapala na ng muka. Parehas naman mahirap. Mag-invite, mag-friends, mahirap din naman yun eh. Mahirap din naman gumawa ng masama. O, parehas naman mahirap, pili mo na yung tama. Di ba? Parehas naman mahirap. Romans 13:11, bukod dito, alam nyo ang panahon na ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noon tayo sumasampalataya noong una. Malapit na daw, gumising sa katotohanan, sa pagkatulog. Hindi na uso ang patulog-tulog. Higit na malapit na si Lord. Kaya nagmamadali na tayo. Kaya pag nag-send ako sa GC,
Let's invite our family, our friends. Invite agad. Ayaw ko magkaiyakan sa dulo. Kung bakit yan si Sep, chinat kayo. Attend naman kayo, please. Please, umattend kayo. Alam niya eh. Nalaman niya na. Praise God. Kailangan kasi, kung bakit ini-invite kayo ng kamag-anak nyo, kapamilya nyo, katrabaho nyo, at kung sino-sino ini-invite kayo, kasi mahalaga ang kaluluwa nyo. Ayaw niya kung saan mapunta. Kung may nag-invite sa'yo, pasalamatan mo yan. Mahal na mahal ka niyan. Yung kapamilya ngayon, hirap na hirap i-invite. Ikaw nga, friends. Diba? Dapat yung kapamilya talaga dapat, di ba? Pero ikaw, friends lang, yun ha. Pero grabe ang pag-ibig sa'yo, ililibre ka pa niyan mamaya sa labas. Sabi mo sa akin kung hindi. Hindi na kami mag-aaksaya ng panahon magpainom ng juice sa malamig. With matching tinapay. Anli tinapay. Na may malamig na tubig dyan. Na magpa-aircon, na gumawa nito. Nang wala kaming target. Isa lang ang target namin. Marami makapunta sa langit. Period. Yun lang ang target namin. Tingnan mo katabi mo. Sabi mo, magpagamit ka na ba? Magpagamit na kay Lord. Huwag na kung ano-anong inuuna. O ito, pang Facebook. Ano sabi ko yan? Hindi na uso na ang laging priority ay sarili para sa huli, hindi magsisi. Pastor, unay ko muna career. Career ka dyan. Pwede yung sabay. Nagka-career habang karera sa maraming madalang kaluluwa sa Panginoon. Pwede nag-aaral at nai-inlove kay Lord ng sabay. Pwede yung pagsabayin. Pwede nagwo-work habang naglilingkod sa Panginoon. Pwede. Hindi na uso ang priority lagi sarili. Kaya yung mga schedule para isiksigad, hindi na kailangang ipilit pa. Sa Miyerkules, holiday, June 12, araw ng Kalayan, ipakita mo namang malaya ka. Ipakita mong malaya ka, kapatid. Absent! Grabe na to. Araw nga ng Kalayaan yun eh. Mukhang hindi ka malaya, papasok ka pa din. Grab the opportunity. Alam niyo po ba? Nag-invite pa sila ng guest from Quezon City, si Pastor of 80 ng History Makers, pupunta doon sa Rosario, Batangas. Pupunta pa siya papunta ron. Tapos tayo, meron. Next time na lang, Pastor. Walang budget. Ang registration, 100 lang. Buti nga, 100. Kung sinabing 10,000, lalo ka hindi pupunta. Biyaya yon. Ang paglilingkod ay wala sa edad. Kung ang edad mo ngayon ay 60, may pagkakataon pa, may 60 pa. Ano naman, ina-expect mo? 70 hanggang 70 lang. Huwag, expect 120. Okay? Sabi nga ni Bishop, nung nag-60 siya, thank you Lord, naka-60 na ako, kalahati na lang. O may 60 pa. Grabe motivation. Ano pa? Sa next Sunday ng hapon, June 16, 17, meron tayong Moment with God retreat. Nagsulat na kami ng mga pangalan. Huwag na tayong pipilit, 1,000 pesos. Pag hindi kaya, gagawa ng paraan. Pastor, ba't naman 1,000 pesos naman yung register? Yung kamahal naman. Ayaw mo ba nun? Sa 17, pakain kita 5 beses? 1,000 pesos pakain na 5 beses, aircon ka pa dito. Lugi pa nga kami. Lima! Pumunta ka dyan sa Ayala Mall. Kumain ka sa isang mamahalin dyan. 1,000 mo, kulang pa. Lagi na nanghinayang sa 1,000 eh. Pag naman nasa langit ka, thank you, Pastor, ha? Tuwan-tuwa ka naman para sa 1,000 yun. Kapag 1,000, ako nga natutuwa dyan kay Bugoy. Taas ka may Bugoy. Hi ka muna sa mga. Yan! Alam niyo po ba yung batang yan? Bakasyon ngayon. Nagkakapera, nag-iipon po yan para sa MJR. Bamahiya tayo. Nag-iipon niya kay Bebeng. Naku! 1,000 lang. Naku, mamaya bayad na yan. Yung may mga work. Pastor. Dadalawang isip pa. Moment
With God nga yun, ma-encounter mo si Lord. Ba naman? Sunday service, attend ka. Huwag nang ipilit. Huwag na yung may magchat-chat. Pag wala na nagchat-chat sa'yo, matuwa ka. Kasi yun ay kusa mo nang gagawin sa Panginoon. Wala na yung ano pa ng iba. Kusa na yun. Linggo kay Lord yun. Automatic yun, kapatid. Hindi na yun ipinipilit pa. Hindi na kami naghihintay ng mabagal. Pag nagpamabagal ka, maiiwan ka. Yung iba dito, may taniman tayo. Mayroon tayong GC. May taniman tayo. Hindi tayo takot sa pagtatanim. Kasi gusto nating makumpleto lahat. Ang sunod natin tataniman, yung building natin dito sa Simeona, yung may lupa tayo dyan, magbi-building na tayo hanggang 3 palapag. Pag natayo yung building natin, yung first floor parking, second floor hall, third floor coffee shop. Tapos tuwan-tuwa kayo. Hoy, nagkakape na. Tuwan-tuwa kayo, nagkakape doon. Mas higpit pa daw sa Starbucks. Sumama kayo sa pananampalataya, maiiwan po kayo. Sumama kayo sa taniman. Hindi nyo ba napapasin yung mga kasama nyo dito? Payaman ng payaman. Maiiwan ka pag hindi ka sumama. Ako'y naahawa. Ang iba dito yung milyonaryo na. Ikaw ay nasa daan pa lamang. Nasa violet ka pa. Kami nasa sulat-sulat na. Ay, huwag ka magpapahuli, kapatid. Hindi papatalo si Lord sa bigayan. Maniwala ka sa akin. Sabi nga ni Pastor, kung ano daw ang church, yun na magaganap. Kita nyo naman, payaman tayo ng payaman. Kaya, hindi na ako nagpipilit. Kung kayo nagpapahuli, bahala kayo. Okay? Sama na sama. May event, punta. May pupuntahan. Isasama ka, sumama ka na sumama. Buti nga sinasama ka, pag hindi ka na sinasama, matakot ka. Mas mahirap yung hindi sinasama. Kaya yan si Jeff. Hindi natatakbo yan. Yan, may nag-amen na kasama. May midweek. May prayer works. Alam mo naman may talent ka sa pagtugtog, sa pagkanta. Aba naman, huwag na magpapilit. Pagamit na agad kay Lord. Lagi nagdadalawang isip, mag-aalaga pa po ng bata. Isama mo, paturuan mo tumugtog, magpapalo dito. Paglaki dyan, tumutugtog na rin dyan. Pag talagang gusto, may paraan. Pag ayaw, puro dahilan. At kung ayaw mo, maiiwan ka. Bahala ka. Ikaw din. Yung mga oras na sayang noon, nasayang. Yung pandemic, 2 years yun. Ako nangihinayang sa 2 years. Yung 2 years na yun, dapat mega church na tayo. 2 years. Sayang yung 2 years. Nagsisimula na kami na may sinalay ka, nag-i-invite na kami. Doon sa Conception 2. Lumilit na kayong lugar. Yun, nag-pandemic. Pero maganda rin naman nangyari sa pandemic. Nalaman ko kung sino talaga mananatili. Ayoko lang gamitin yung verse na ang mananatili hanggang sa uli maliligtas. Mahirap yun. Ay, pariligtas din sila. Okay? Now, kung ikaw ay medyo nag-aalilangan pa, hindi pa sure, ayaw mo magpagamit, ang dami-daming kailangan gawin dito sa church, kulang-kulang pa nga, pero maganda yung kulang-kulang. Kasi pag kumpleto na wala ka ng posisyon. Tama? Eh kung kumpleto na to, wala ka na, upuwers ka, ang tawag ko sa'yo upuwers. Taga-upo at uwi, uwers. Upo, uwi. Ang dami. Kaya nung inasay ko si Sep, diyan ka sa media. Upo agad siya, gawa agad PowerPoint. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Praise God. May posisyon. Sa isang araw, may cameraman tayo dapat dito. Naka-live tayo. Buong Marikina, buong Pilipinas, buong mundo. Hi. Woo! Mamamanda kayo. O sino gusto lumabas sa TV? Tuwa-tuwa yung asawa ko eh. Nagpo-post kami ng mga video namin. Mahigit ano yan. 10,000 plus na mga nanonood. Sabi ko, wow, praise God. Ang dami nating member, ha? Online. Hanggat may pinapagawa sa'yo si Lord, grab the opportunity. Kasi pag lumampas yung opportunity, sayang. Sayang. May pagkakataon lang. Nagmamadali na tayo. Nagmamadali na kami. Nagmamadali na si Jesus. Kung ayaw mo sumama, di wag. Iniiwanan na namin yung ayaw.
Nabagal po kami. Nagdadrive po ako ngayon kanina. Nagdadrive po ako. Sino po dito nagdadrive? Motor, four wheels. Anong ginagawa niyo pag may mabagal sa unahan? O overtake, tama, di ba? Overtake! Bagal-bagal mo, unahan na kita. O ano pang ginagawa? Halimbawa, maraming sakyan. May mabagal sa unahan, ano gagawin mo? Pipipipat mo! Ilaw! Kakaroon mong ilaw, di ba? Kasi nagmamadali ka na. Pero biyaya kanina, may dumaang mga nakamotor. May mga, yung nakamotor po, nag-iilaw-ilaw. Dumadaan, di ba? Tapos, yung mga sasakyan, dire-diretso, sino kaya ito? Bigating tao to eh. Kasi 6 yung four wheels, 3 yung motor sa unahan. Alam niyo po ginawa ko, sinundan ko. Simula po dyan sa Laguna, hanggang dito sa paglabas sa C5. Nasa likod lang po ako. Oh! Sabi ng asawa ko, mag-hazard ka din. Hindi ko po ginawa yung mag-hazard. Siyempre, baka pagkamalan tayo kung ano. Sinundan ko ang bilis namin. Ganun pala yun. Pag may mabilis ako na sumabay ka lang, mabilis ka rin. Ay, nako. Palapakan mo si Lord. Si Lord ay mabilis. Mabilis si Lord. Sasabay lang tayo. Sasabay lang tayo. Ayoko kayo maiwan. Kaya nung nagagawa ko to, nag-chat po talaga ako sa mga umatin dati. Attend ka naman, please. Sige na, sige na. Kasi sayang po kasi. Sayang pagkakataon. Pati alam ng church ang kanyang target. Maraming maligtas. At yun ang target ni Jesus. Yun ang target ni Jesus. Maraming maligtas. Hindi na tayo focus sa nasa loob. Kung babagal-bagal ka, ito na. Magpapalit ako. Nagmamadali na si Jesus eh. Gusto niya maraming maligtas. Gusto niya mag-improve ang buhay ng bawat isa. Nagdi-declare tayo, paayos ng paayos, pabuti ng pabuti. Kung hindi ka sasabay, hindi mangyayari. Kailangan sumabay ka. Kapatid, yung nagpaawit kanina, halos umiyak na sa Panginoon kanina. Pagkanta pa lang nilisal ka na, sabi ko, parang may kakaiba dito ah. Parang complete band. Pero ang isip, pero hindi. Pero ganun yung heart niya kay Lord eh. Kung ayaw nyo sumabay, bahala kayo, basta ako kakanta ng todo. O, di ba? Ganun talaga. Pag hindi na kakailangan magsalita ng worship leader, itaas mo kamay mo, hindi na magpipilit. Hindi na ipipilitin kayo. Kung ayaw mo, wag. Okay lang. Pero kung gusto mo, go all out. Ganun yun. Kusa lahat ang gagawin mo sa Panginoon. Kasi lahat ng kusa at masaya mong ginawa sa Panginoon, ibabalik ka matindi. Okay, tapusin ko po sa... Grabe, extend na naman ako. Kapag narito sa stage na ito. Lastly, ito lagi kong story. Sino pang may alam ng itik? Itik. Bibe. Sige, may 3 bibe. Alam niyo yung bibe. Bibe na lang, bibe. Bibe. Meron pong isang Kristiyano umatin sa church. Itong Kristiyano to, may ini-invite. Isang lalaking walang trabaho. Sabi nung Kristiyano, attend ka sa church. Pagpapalain ka ni Lord. Eh yung lalaki, umattend. Sabi ng pastor, sa lahat na may hiningi sa Panginoon, tanggapin mo! Sabi nung na-invite Gumanon din naman. Kasi nagaganon yung mga tao eh. Gumanon din ako. Alam nyo, next Sunday, nagkaroon ng business. Next Sunday yun, first time umattend, nagkaroon ng business. Ang business niya po ay bibihan. Mga bibe. Oh, grabe. Eto na. Pumunta ulit yung Kristiyano, sabi niya, attend ka ulit sa Sunday. Sige na. Sabi nung Kristiyano, nung ini-invite, sorry ha, wala magpapakain sa mga bibe. Hindi po umattend ng Sunday. Ito na, pinuntahan ulit next Sunday. Nung Kristiyano, sabi niya, attend ka ulit. Sige na. Sabi nung ini-invite, naku, hindi po ako makaka-attend. Kasi yung mga bibi nangingitlog na. Baka mapisa. Oh, sige po. Next Sunday, bumalik ulit. Kuya, attend ka na ulit. Sabi nung isa, naku, may mga nagnanakaw ng bibi. Kailangan bantayan. Paapat na Sunday, wala na nag-invite. Hindi na bumalik si kuya. Nagtaka ngayon yung may alaga ng bibi. Umattend ng church. Kasi wala nag-i-invite.
Salamat, walang nag-invite. Nanibago kasi walang nag-invite. Pagpunta ng church, alam nyo, wala yung pastor, wala rin yung mga tao, tapos may mga damit sa paligid. Damit lang. Nagkaroon na pala ng rapture. Alam niyo po yung rapture? Yung sa isang kisap mata, kukuhanin ni Lord lahat ng kanya. Pag naiwan ka, alam mo na. Iwan ka, hindi ka makapunta langit. Ibig sabihin, itetest ka by good works. Nagkaroon ng rapture. Eh ditong binata na may mga bibe, nagpray, Lord, ba't hindi naman ako nakasama? Alam mo, sabi ni Lord, walang mag-aalaga sa bibe. Kapatid, baka masyado tayong busy. At sabihin sa'yo ni Lord na, hey, walang mag-aalaga sa bibe. Naku, sayang yung trabaho mo. Unahin mo yung trabaho mo. Sayang yung cellphone, unahin mo yan. At ayaw ko dumating sa point na yon. At gusto ko dumating sa point ng buhay natin na pag tinanong ka ni Lord, Lord, nagpagamit ako sa'yo. Lord, binigay ko talaga ang buhay ko sa'yo. Lord, ito ako. Ibinibigay ko ang buhay sa'yo. Kaya ngayong oras na to, pag sinabi ni Lord na time out, it's time to refresh. Ano ba dapat yung mga ginagawa natin sa buhay natin? Baka yung buhay natin masyado nang umiikot sa mundong ito. Sayang. Sayang. I pray, itong preaching na to ang magbukas sa isipan natin na may mga dapat tayong gawin. May mga dapat tayong unahin. May mga dapat tayong isalang-alang. At ayaw kung dumating sa punto ng buhay natin na magsisisihan tayo sa ulit, sasabihin mo, Pastor, hindi mo man lang sinabi. Sinabi ko nga. Tinodo ko nga ang aking mga illustration para lang maintindihan mo. Buong puso ko nagturo para lang maunawaan mo. Pero kung hindi mo pa rin unawa, aywan ko na. Kaya, ito'y time out ni Lord para magising tayo lahat. Baka tayo natutulog. Baka nag-enjoy tayo sa kung ano ginagawa natin. At kung meron pang kasalanan na kailangan itigil, hinto nyo na. Please lang. At kung meron man tayo na hindi tayo nagdi-decide na magpagamit kay Lord, magpagamit ka na. Ikaw na magpunta sa akin, Pastor, gusto ko talaga. Ang gusto ko? Yung gusto ko talaga. Gusto mo talaga? Tayo! Pastor, kailangan ko talaga. Sige. At kung may nagpapabagal sa buhay mo, iwanan mo na. Mag-i-stay ka ba doon sa mabagal na sasakyan? At sabi mo, sige, makakarating din naman. Pero may paraan si Lord para mas mapabilis. Sumama ka. Sumama ka. Sayang ang pagkakataon, kapatid. Sayang. And right now, may gagawin po tayo. Sa church po natin, hindi pa to masyadong naano tong kulturang ito. Alam niyo kung ano? Yung all-out worship kay God. Hindi pa. Nasa likuran ako eh. Habang may kumakanta rito, ano talaga ako sa likuran eh. Punta nga ako sa kusina. Nagpe-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko yung church namin pag nagpuri sa'yo, all out. Walang reservation. Hindi nahihiya. Walang iniisip na kung ano man. Kundi kami nagpunta rito kasi gusto namin i-worship ka, papurihan ka. Kaya right now, yung excited, hindi ko na sinasabihin yan nang dapat niyang gawin. Bakit? Kasi we are ready. We are ready. We are ready. Woo! Thank you, Lord.
Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Sa lahat ng desperado, to worship, na sambahin ang Panginoon, hindi na kita pipilitin pa. Ini-encourage kita na pumunta sa unahan to worship the King with all your hearts. To worship the King nang wala kang iniisip na iba pa. Kaya ka nagpunta sa lugar na to is to worship the King. And right now, in the mighty name of Jesus, come on church! This is the moment para pakita pag-ibig galing sa Panginoon! Yes, Lord! I'm lost without you, oh Jesus. Kung nasa upuan ka ngayon at you are desperate, come on church! Sing to God! Sing to God! Sing to God! Sing to God! We will redeem the time! Yung panahon na hindi mo kayang i-all out! Come on, this is the moment to all out! All out! All out! Sa oras na to, kung meron mang nagpapabagal sa'yo, kasalanan ba yan? Pwede bang ibigay mo sa Panginoon sa oras na to? Lord, humingi kami ng tawad sa lahat. Kung kasalanan yung nagpapabagal sa'yo, come on! Isuko mo yan sa Panginoon right now. Kung work yan, kung sama yan ang loob, come on, ibigay mo yan sa Panginoon. Kung hindi yan pagpapatawad, ibigay mo yan. Kung yan ay galit, hinanakit, tampo, ibigay mo kay Lord. Lord, sa'yo na lahat to. Kung masyado kang busy sa lahat ng ginagawa mo, pwede ba sa pagkakataong ito, magpagamit ka na kay Lord? Mag-decide ka na. Sabihin mo kay Lord, use me. Sabihin mo kay Lord, Lord, ibinibigay ko ang buhay sa'yo. Yes! Yes! And this time, lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ka kay Lord.
sa lahat ng handang magpagamit sa Panginoon. Pwede mo ba itaas ang iyong kamay? Father God, ito po mga kamay ng mga taong gusto magpagamit sa iyo. Lord, right now, in the mighty name of Jesus, Lord, masyado kaming napopokus sa maraming bagay sa mundo. Pero right now, I pray and declare, lahat ng mga kamay ng taong naririto, willing to commit, willing to serve, willing mag-alaga, willing mag-invite, willing mag-create ng group nila, mga tao mas maiilab sa iyo, Panginoon. And Lord, hindi na kami pipilitin pa. Hindi na kami magpapabagal. Lord, tuloy-tuloy kami. We will do our best, Panginoon. And Father God, I declare, biyayaan mo ang bawat isa na habang ginagamit sila, Lord, ang buhay ng bawat isa ay pangat ng pangat. Ang buhay ng bawat isa ay payaman ng payaman. Payos na payos. Paputi na paputi. Paganda na paganda. And Lord God, tanggalin mo lahat na magpapabagal sa amin. And Lord, salamat sa time out. This is your time out. Salamat sa refreshment. Salamat, Lord. Dahil ngayong oras na to, alam namin ang dapat gawin. Alam namin na ikaw ang dapat unahin. Alam namin ikaw lang. Father God, thank you po. And Lord, hindi na natapos ang araw na to. Napakarami pa. Marami pang araw. Marami pang linggo na mararanasan ka namin. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. And Lord God, sa mga taong naririto na nagsisimula pa lang to build their relationship with you, I pray and I declare, magkaroon sila ng mas maliwanag, mas maayos na pangunawa sa iyong salita. And Father God, I pray also na magpadala kayo ng maraming tao sa kanila na maglalapit, Panginoon, sa kanila sa iyo. Lord God, salamat po sa araw na to. You deserve all the highest praises, honor, glory, and adoration in Jesus' mighty name. Amen. Pwede ba sa pagkakataong ito, ibigay natin yung the best clap offering natin sa Panginoon. Yung the best clap. Yung the best clap. Yung walang tigil natin pasasalamat kay Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Woo! Pwede ba sa pagkakataong ito, kumamay ka ng 12 tao at sabihin mo, congratulations, you are super blessed. Congratulations, you are super blessed. You are super blessed. You are super blessed. You are super blessed. Sige, kamayan mo yan, you are super blessed. You are super blessed. You are super blessed. You are super blessed.